waiting for this. Lights flash, trip bells for the win. Fast stacks, double O, let it spin. 35 to 1, run it back for the kid. I'ma make it rain tonight. 24 on the game tonight. Lake show getting paid tonight. I limit all on the famous life. Get ready, drop the confetti. Get ready, drop the confetti. Get ready, get ready. Get ready, drop the confetti. This I promise you. Ito ang aking pangako, pag-ibig na di maglalaho. To be patient, to be kind and to be true, to love and to be loved by. Ano kasi kami, parang kaming best friends. Na kung sino crush niya nun, sino crush ko nun, pero kikwentuhan namin. Tapos nung nag-third year na, yun nga, ang ano niya, baka daw, sayang yung friendship kung hindi naman hindi naman magtutuloy. Sabi niya, pinag-pray niya daw, na kung sakaling pumayag ako, at maging kami, yun nga, ako na daw ang ano niya, pang forever. Dalawa lang ang ano nun. Mahalin mo asawa mo. Mahalin mo. Go ka na lang. Alala ka na lang. Ay, naiyak ako. 1,000! I'm so happy for you, my son. At very proud of you. Kasi napaka-responsible mo. Loyal. Saka mabait na anak. Kaya alam kong magiging mabait ka asawa. Madalas lagi, pag tinatanong mo ako kung bakit kita mahal, lagi ko sinasabi sa iyo ay hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit, paano, kailan, saan. Pero ngayon, na-realize ko na kung bakit kita mahal. Minahal kita dahil sa iyong puso. You gave me all the love na kailanman ay di sumagi sa isip. Ikaw ay makasama sa hirap at ginawa, sa bukas at walang hanggan. Handa na maging iyong tahanan, lumuha o tumawa, yayakapin agad. Kahit naman naghihintay ako sa kanya, pinaramdaman niya sa akin na may hinihintay naman ako. So, doon ako siguro talaga lumakas yung loob kong maghintay sa kanya ng ganong katagal. Third year high school kami, nagsabi siya sa akin na gusto niya ako, ganyan. Bawal pa ako mag-boyfriend. So sabi, maghintay ka ba? Kung kailan ako pwede. Sabi, maghintay na siya. Di pagka-graduate ka ng college, yun, dun naging kami officially. Kahit tagal ko rin hindi umibig, kailan pa ko uling umibig ng Masaya. Ito na yung Para kasama mo si Papa maglakas. Kasama mo si Papa maglakas. Mamaya sa ice. Ganyan. Kasama mo si Papa mamaya. Ganda. Pinabagal mo pag-ikot ng mundo, at tanging ikaw ang pipiliin ko. Pinabagal mo
ang daming beses na pwede tayong magkakilala. Magkapit-bahay tayo, klase ka ng mga pinsan ko, tumatambay ka sa tindahan ni Papa pag maaga ka nahatid sa Pristine. Pero never tayo nagkausap. Mas nauna pa nga kayo nagkakilala ni Papa kaysa sa atin. Pero ang galing din ni Lord, no? Pinakilala ka na kay Papa bago ka pa pinakilala sa akin. Happy. So happy. Answered prayers is Spanish. So pray ng parents sa amin guys na magkaroon kami ng partner na maayos. And we're just happy. We're just so happy na kilala na namin si Idol. So we know that she's in good hands. Parang mahirap kasing sukatin. Kasi di ba sabihin, mas mahal kita. Hindi naman ganun eh. Pero parang para sa akin, kampante ako pagkasama ko siya. Ayun. Naiyak ako. Kampante ako pagkasama ko siya. Kahit wala naman kami ginagawa, basta kasama ko siya. Parang okay ako. Di ako nababother. Wala akong pagdududa. Kahit umalis siya, wala akong naiisip na ganon. Basta parang yung isip at puso ko at peace sa kanya. Binabagal mo pag-ikot ng mundo at tanging ikaw ang pipiliin ko. Binabagal mo pag-ikot ng mundo at laging ikaw ang iibigin ko. Oh, binabagal man pag-ikot ng mundo at tanging ikaw ang pipiliin ko. Binabagal mo pag-ikot ng mundo at laging Sasamahan kitang umiyak sa kakatawa sa mga biroang tayo lang nakakaalam. Hindi ka mag-iisa, palagi kitang sasamahan sa saya at kalungkutan. Napakasaya ng puso ko na ikaw ang magiging kabiyak. Simula ngayon, hindi mo na kailangan ipagpaalam pag-aalis tayo. Hindi mo na ako kailangan ihatid pa uwi dahil magkasama na tayo habang buhay. Simula pa lang ito at ready na ako sa mas mahaba pang taon ng pagsasama natin. Mahal na mahal. Sometimes I wonder if I'm dreaming, or maybe caught up in a trance. Don't even recognize the feeling that I got when we were walking hand in hand. You looked at me, looking at you, and there was nothing we could do to stop the moment from sweeping us up. I think I want everything you got. You threw your line and I was caught. I'm never ever gonna give you up. Now you found me, darling, you found me. I could never break away. You're my secret, I'm gonna keep it. Forever I will stay. I want you to be, I want you to be, I want you to be my everyday.
rules just don't apply. The parts of me I've been concealing will always be within your sight. You looked at me, looking at you, and there was nothing we could do to stop the moment from sweeping us up. I think I want everything you got. You threw your line and I was caught. I'm never ever gonna give you up. Now you found me, darling, you found me. I could never break away. You're my secret, I'm gonna keep it. Forever I will stay. I want you to be, I want you to be, I want you to be my everyday. I can't remember life before you, and I can't imagine life without. So I'm gonna close the door on any doubts. Now you found me, darling, you found me. I could never break away. Now you found me, darling, you found me. I could never break away. You're my secret, I'm gonna keep it. Forever I will stay. I want you to be, I want you to be, I want you to be my everyday. It felt like a breeze, flowing forever, endlessly. When I found only you. Ang kalagayang ito ay marangal at dakila sa kabuhayan ng tao. Palibhas ay Diyos ang siyang nagtatag alinsunod sa kaniyang matalinong panukala at sangayon sa katutubong damdamin ng tao. Ang bagay na ito ay dapat maging kapuri-puri sa lahat at di marapat na tanggapin ng sinumang tao na parang walang kabuluhan, kundi nararapat na igalang at pagpitaganan ng may banal na pagkatakot sa ating Panginoong Diyos. Meron po bang gustong tumutol? Ingat kayo, may sniper po dyan. Salamat po. Tunay po ba na kay Chris Bilin ay walang dahilang sukat makapigil sa kanyang inahangad na pakikipag-isang puso kay Ivan? Wala talaga, wala nang bawian ha. Pag itinuloy ito, wala na, tuloy-tuloy nito mga kapatid. Tunay po ba sa inyo, Ivan and Ivy, sa inyong dalawa, ay walang anumang dahilang sukat makapigil sa inyong inahangad na pag-iisang puso sa kalagayan ng matrimonyo? Apo. Opo. Kung andito po kayo sa harapan, pulang-pula yung mata nung dalawang ito. Hindi ko po alam kung palagay ko ito ay
damdamin, no? Damdamin ng kaligayahan na kanilang ipinapahayag ngayon. Ivan Dex Santiago or Pilya, magharap kayong dalawa. Ayan. Kunin ko muna yung bulaklak. Mamaya ko na lang ibibigay ulit sa iyo. Ivan Dex Santiago or Pilya, tinatanggap ba ng iyong puso ang babaeng ito na maging tunay mong asawa upang kayong dalawa ay magsama sa marangal na kalagayan ng pag-aasawa ayon sa mga kautusan at kapamahalan ng Diyos? Opo. Pwede ba akong manghiram ng isang microphone dyan? Ayan. Brother, itatapat mo sa kanila ha. Sagot nga ulit, Ivan. Opo. Narinig niyo po ba? Ayan. Chris Bilins Perez Feliciano, tinatanggap ba ng iyong puso ang lalaking ito na maging tunay mong asawa upang kayong dalawa ay magsama sa marangal na kalagayan ng pag-aasawa ayon sa mga kautusan at kapamahalaan ng Diyos? Please. Opo! Yun! Yun ang mga sagot. Gusto bang ulitin ko sa iyo, Ivan, para malakas din? Okay na. Mas maganda po yung medyo natutuwa tayo kahit mainit, nararamdaman natin ng konti yung lamig. Yung. Sino po ang magbibigay ng kamay ng babaeng ito sa lalaking ito? Salamat po. Ayan. Yung poging tito at yung magandang mama. Ayan. Susunod kayo sa sasabihin ko ha. Si Ivan Dex Orpilla, tinatanggap kita, Chris Bilin Feliciano, sa aking puso, na tunay na asawa, upang ikaw ay maging aking, at iingatan kita, mamahalin, tatangkilikin, buhat ngayon, at sa haraping panahon. Maging sa yumaman ka, o dalita ka man. Ikaw ay sisintahin ko at iibigin hanggang tayo pag-iwalay ng kamatayan. Alinsunod sa batas ng Diyos, bilang katunayan lahat ng ito, ay tutuparin sa iyo ang aking mga pangako at sumpa. Sa iyo ipapahayag ko sa mga sandaling ito, sa harapan ng Diyos at ng mga saksing ito. Bigyan natin ng time si Jeff. Pasensya ka na. Akong si Chris Bilin Feliciano. Tinatanggap kita, Ivan Dex Orpilla, sa aking puso sa aking puso, na tunay na asawa na tunay na asawa, upang ikaw ay maging akin, at iingatan kita, mamahalin, at tatangkilikin, buhat ngayon, at sa haraping panahon. Maging sa yumaman ka, o magdalita ka man. Ikaw ay sisintahin ko, at iibigin, hanggang tayo paghiwalay ng kamatayan. Alinsunod sa banal na utos ng Diyos. At bilang katunayan ng lahat ng ito, ay tutuparin ko sa iyo ang aking mga pangako at sumpa na sa iyo ipapahayag ko sa mga sandaling ito, sa harapan ng Diyos at mga saksing ito. Salamat. Ngayon po ay narinig natin yung pong nakasulat na sumpaan nila. Ngayon, ang pakikinggan natin ay yung galing sa kanilang mga puso. Subalit, bago natin ito pakinggan, maaari bang maupo muna ang buong kapulungan? Mainam yung ganyan, yung sumasanib din kayo doon sa paghihirap ng dalawang ito. Unahin natin si Ivan. Nasaan na yung kopya mo?
Yung sa'yo. Ayan. Pakinggan po natin ang kanilang sumpaan. Mayroon kayang iiyak. Naku po, napakahaba. Pwede ka na para hindi ka kalakayan. Yan. Hindi ko talaga alam kung paano sisimulan. Sa wakas, sabi nga nila, Yung? hindi ko alam kung excited sila sa 13 years na magkasama tayo o dahil may magbabantay na sa akin. Kasi siguro kaya binigay ka ni Lord, si alam niyang kailangan ko ng taong gagabay, kukurot, at magpupush para ako ay maging the best version of myself. Hindi ko alam kung tama yung grammar, sorry. Kaya maraming salamat. Hindi pala madalas, lagi, pag tinatanong mo ako kung bakit kita mahal, ang lagi ko sinasabi sa iyo ay, di ko alam. Di ko alam kung bakit, paano, kailan, saan. Pero ngayon, na-realize ko na kung bakit kita mahal. Minahal kita dahil sa iyong puso. You gave me all the love na kailanman ay di sumagi sa isip ko. Medyo dumudugo yung ilong. You gave me all the love na kailanman di sumagi sa isip ko na deserve ko pala. Mahalin gaya ng pagmamahal mo sa akin. You saved me. You're my answered prayer, my light bringer, and my one and only. Teka lang. Mula ngayon, pangako ko sa'yo, simula sa araw na to, ako ang magiging sandalan mo, ako ang magiging karamay mo, sa saya, lungkot, hirap at ginawa. Ako ang magiging number 1 fan mo at supporter mo. Ako ang magiging kaibigan mo at kakampi mo at kailanman, hindi mo mararamdaman na ikaw ay mag-iisa. With all my heart, I love you so much, Isbilin. Yan. Saksi po tayo, doon po sa mga salitang binitawan ni Ivan, kaya kayo pong mga ninong, pagka hindi siya tumupad doon po sa mga salitang binitawan niya ngayon, pagsabihan po ninyo. Ngayon po ay saksihan natin o pakinggan natin ang mga salitang bibitawan ni Ivy para kay Ivan. Parang parehas ng laman yung sa'yo tsaka sa Nagkopyahan ba akin. kayo? 6 na taong paghihintay, 7 taon ng pagsasama. After 13 years, mahal ko. Sa wakas, andito na tayo sa pinakaiintay nating araw. Una sa lahat, nagpapasalamat ako na ikaw ang inilaan para sa akin. I thank God because He didn't allow me to go through many heartbreaks before I found you, my first and last boyfriend. Ang daming beses na pwede tayong magkakilala. Magkapit-bahay tayo, klase ka ng mga pinsan ko, tumatambay ka sa tindahan ni Papa pag maaga ka nahatid sa Pristine. Pero never tayo nagkausap. Mas nauna pa nga kayo nagkakilala ni Papa kaysa sa atin. Pero ang galing din ni Lord, no? Pinakilala ka na kay Papa bago ka pa pinakilala sa akin. High school, naging magkaklase tayo. Madalas nagkasama sa groupings hanggang sa naging close tayo. Nagsimula tayo bilang magkaibigan. Nagkikwentuhan tungkol sa kung anong meron sa buhay ng isa't isa. Sinong ka-textmate, kung sinong crush. Pero sino mag-aakala na sa huli ay tayo rin pala ang pagtatagpuin. October 2011, sinabi mo sa akin na gusto mo ako at willing kang maghintay hanggang sa pwede na ako mag-boyfriend. Sa loob ng 6 na taon na paghihintay, ipinaramdam at pinatunayan mo sa akin kung gaano mo ako kamahal. Lagi mo akong sinusuportahan sa lahat ng bagay. Sa mga panahon na nangihina ako at wala akong tiwala sa sarili ko. Bukod sa pamilya ko, ikaw yung laging nandyan para sa akin. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil hindi ka napagod maghintay. Hindi ka napagod na mahalin ako. Pinapangako ko na nandito lang ako palagi
Lalo na sa mga pagkakataon na pakiramdam mo na wala nang naniniwala sa'yo. Walang sawa kitang susuportahan sa lahat ng bagay. Pangako na pag-aaralan ko, lutuin lahat ng sinesend mo sa akin pagkain sa TikTok. Palagi kitang sasamahan sa mga trip mo. Sasamahan kitang umiyak sa kakatawa sa mga biroang tayo lang nakakaalam. Hindi ka mag-iisa, palagi kitang sasamahan sa saya at kalungkutan. Napakasaya ng puso ko na ikaw ang magiging gabi ako. Simula ngayon, hindi mo na kailangan ipagpaalam pag-aalis tayo. Hindi mo na ako kailangang ihatid pa uwi dahil magkasama na tayo habang buhay. Simula pa lang ito at ready na ako sa mas mahaba pang taon ng pagsasama natin. Mahal na mahal kita. Yun po, mga ninang, narinig po ninyo yon. Sa inyo pong mga ninong at mga ninang, ang pagiging ninong at ninang ay hindi lang po sa material na bagay. No, hindi lang po ito sa material na bagay na para bang kapag ka ikinakasal, nagbibigay lang tayo ng material. Actually, kayo po ang pangalawang mga magulang nila. Kaya mahalaga po ang inyong presensya, mga ninong at ninang, sa panahon po na sila ay nakakaranas ng mga, sabihin natin, mga pagsubok at mga struggles doon po sa kanilang mga pagsasama. Ang singsing na pangkasal ay siyang panlabas at nakikitang palatandaan ng taling espiritual na nagbubuklod sa dalawang tapat na puso sa walang maliw na pag-iibigan. Ivy, sa pamamagitan ng singsing na ito, na inilalagay ko sa iyong daliring palasinsingan, ay nagpapakasal ako sa iyo. Ginagawa kitang kahati sa lahat ng aking mga ari-arian sa buhay na ito. Pangalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen. Aba. Kanan. Ivan, sa pamamagitan ng singsing na ito, na inilalagay ko sa iyong sa iyong daliring palasingsingan, ay nagpapakasal ako sa iyo at ginagawa kitang kahati sa lahat ng aking mga ari-arian sa buhay na ito. Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pag-aasawa ay isang matibay na kasunduan sa harap ng Diyos at ng tao. Ito'y pagbubuklod ng isang lalaki at isang babae upang sila'y maging isa. Ayon sa unang marriage vow na binanggit ni Adan kay Eva sa Hardin ng Eden, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Genesis chapter 2 verse 24. Gusto ko pong himayin natin itong mga mga salitang ito na nakasulat sa Genesis chapter 2 verse 24 at nais ko pong hilingin na tayong lahat ay makinig sapagkat ito pong mga pangaral na ito ay hindi lamang kay Ivan at saka kay Ivy, kundi sa atin pong lahat. Una, iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, ganun din iniiwan ng babae yung kanyang ama at ina. Marriage is leaving father and mother. Pero, hindi nangangahulog ang aabandonahin ang magulang. Iiwan ang mga magulang ng lalaki at ng babae, pero hindi nangangahulog ang aabandonahin ang mga magulang. Ibig sabihin, mag-iiba lang ng priority ang isang lalaki at ang isang babae na mag-aasawa. Ang relasyon niya sa kanyang asawa ang siyang magiging pinakamahalagang relasyon mula ngayon.
higit pa sa kanyang relasyon sa kanyang mga magulang. Nakagugulat po yan, oh. Higit pa sa relasyon niya sa kanyang mga magulang. Ang kaugnay ng dugo at laman ay pumapangalawa na lamang sa pag-uugnay na ginawa ng Diyos sa pag-aasawa. May dalawang mahalagang dapat tingnan dito. Una, dahil utos ng Diyos sa isang lalaki, kasama na rin ang babae, na mag-aasawa, ang iwan nito ang kaniyang mga magulang. Utos po ng Diyos yun. Ano? Kinakailangang pahiwalayin ng mga magulang sa kanila ang mga anak na nag-asawa. Maraming problema ang nangyayari kapag hindi humihiwalay sa magulang ang mga anak na may asawa o kung ayaw silang pabukurin ng mga magulang. Pagka nangingialam ang mga magulang doon po sa mag-asawa, dyan po tayo nagkakaroon ng problema. Pangalawa, kung ang pagbubuklod na ito ay mas makapit kaysa sa kaugnayan ng magulang at anak, mga kapatid, mga kaibigan, mas dapat tayong magalit sa asawang nangiiwan ng kabiyak kaysa sa magulang na nangiiwan ng anak. Nakakalungkot kasi na marami ang hindi seryoso sa pagtingin sa mag-asawa. Malimit na taken for granted lamang ang utos na ito ng Diyos na iwanan ng lalaki o ng babae ang kanilang mga magulang at makipag-isa sa kanyang asawa. Marami mga bagong mag-asawa ang nahihirapang itayo ang kanilang bagong pamilya dahil sa tuwirang pading pakikialam at pagsawsaw ng dalawang pamilyang pinanggagalingan nila. Ikalawa, upang sumama sa asawa. In marriage, a man cleaves to his wife. To cleave means to cling to hold dearly. Ito ang dapat na commitment ng mag-asawa sa isa't isa. Ang ipinakikita dito ay para bang sila'y pinagdikit na. They have become glued to each other perfectly and well such that nagiging tunay silang iisa. Kaya nga katulad ng sinabi ko kanina, mas nagiging matimbang yung pag-aasawa kasi ginagawa silang isa. Ang kanyang kabiyak ang bumubuo sa kanyang pagkatao. Kaya nga, di po ba ninyo napapansin? Pagka po merong ipinapakilala, ang aking pong kabiyak. Kasi hindi kumpleto kapag wala yung pong kaniyang asawa. Ano po ang pinapahayag dito? Ipinapahayag dito ang permanence ng pag-aasawa. Ibig sabihin, ang pag-aasawa ay panghabang buhay. Iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang, iiwan ng babae ang kanilang mga magulang, at nakikipag-isa sila sa isa't isa sa kanilang o sa kaniyang kabiyak habang buhay. Ibig sabihin, walang ayawan, walang iwanan. Kahit na kung minsan nakikita natin na yung babae ay hindi nag-aayos ng sarili, minsan nakikita mo yung kanyang buhok parang pugad na ng ibon pero hindi pa rin naliligo. O kaya naman kayong mga kababaihan, dapat naliligo naman. Yun namang mga kalalakihan, kung minsan, lagi na lang nakahubad, yung parang hindi nagiging maganda doon sa paningin ng babae naman. Kaya tama, dapat lamang na tayo ay nag-aayos din ng ating mga sarili. Living and cleaving ang disenyo ng Diyos upang mangyari ang intimacy at ang family life. Kinakailangang iwanan ang ibang relationship upang tunay na maging isa ang mag-asawa. Kapag hindi ito sinunod, hihina ang samahan ng mag-asawa at nahihirapan itong tumayo ng matagal. Ikatlo, sapagkat sila'y nagiging isa. Marriage has become one flesh. Two have become one. Sinasabi ng banal na kasulatan sa Mateo 19:6, ang nagsasalita po dito mismo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya napakahalaga, mas mahalaga pa yung relasyon ng mag-asawa kaysa doon sa relasyon ng kanilang mga magulang. Hindi po lamang ito tumutukoy doon sa tinatawag nating sexual union.
kundi higit pa rito. Nagiging isa ang mag-asawa sa kanilang buong pagkatao, isang damdamin, isang pangarap, at isang adhikain. Ang laban ng isa ay laban nilang dalawa. Ang tagumpay ng isa ay tagumpay nilang dalawa. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, at sa inyong dalawa, kung may nakita ka mang hindi maganda sa iyong asawa, huwag mo na itong sinasabi sa iba. Kung kasiraan man ng asawa mo yon, kapag sinabi mo ito sa iba, nagiging kasiraan mo din yon. Kasi kayo ay iisa na. Kung malakas man siyang maghilik, huwag mo nang ipagsasabi. Pagtiisan mo na lang. Kung maalat namang magluto si Ivy, huwag mo na lang ipagsasabi. Tiisin mo na lang, lagyan mo na lang ng asukal para maalis yung alat ng iyong kakainin. Sa Malakay chapter 2 verse 14, sabi ron, "The Lord is acting as the witness between you and the wife of your youth." Yun lamang pagsasama ng isang lalaki at isang babae ang kinasihan ng Diyos. Meaning, approve o sanction by God ang pag-aasawa, ang pagsasama ng isang lalaki at ng isang babae. Ito yung nakalulugod sa kanyang harapan. Ito ang mga pagsasamang may basbas ng Diyos. Sa simbahan man o sa pamahalaan ang kasalan. Kaya nga Ivan and Ivy at sa inyong lahat, hindi gawang biro ang pag-aasawa. Sangkot dito ang Diyos. Sa ating pag-aasawa, sangkot ang Diyos. Kung kaya't dapat nating maunawaan ang mga ito. Naiintindihan po ba ninyo at inyo pong naunawaan? Inaanyahan ko pong tumayo ang mga ninong at yung mga amang lalaki at ang mga ninong. Inaanyahan ko pong tumayo. Gusto ko pong maging saksi kayo sa ating ibibigay na pangaral kay Ivan o Ivan Dex. Tama ba yun? Ivan Dex. Ivan, pwede bang tumayo ka rin? Samahan mo ang mga ninong at yung mga ama, yung mga magulang na lalaki. Ivan Dex, pakinggan mo ang ilang mahalagang pangaral sa iyong pag-asawa. Tantuin mo na si Eva ay kinuha ng Diyos sa kaliwang tagiliran ni Adan. Gaya rin naman ng babaeng ito, si Ivy, na kinuha sa iyong kaliwang tagiliran. Siya ay hindi kinuha ng Diyos sa iyong ulo upang siya ay hindi magmataas at magpapanginoon sa iyo. Siya hindi kinuha ng Diyos sa iyong paa upang siya naman ay huwag mo namang dustain, apihin, at alipinin, kundi siya ay mahalin at parangalin. Siya ay kinuha ng Diyos sa iyong tagiliran upang ipalagay mo na siya ay iyong kaisang uri at kalagayan. Siya ay kinuha ng Diyos sa siping ng iyong mga bisig upang siya ay iyong tangkilikin at pakairugin. Siya ay kinuha ng Diyos sa tabi ng iyong puso upang siya ibigin at mahalin, na gaya ng pag-ibig at pagmamahal mo sa iyong sariling katawan. Mula ngayon, naibigin mo ang kasipagan sa paggawa ng mabubuting bagay na sa inyong pagsasama ay makapagdudulot ng kaginhawahan at kaligayahan. Ilagan mo ang mga gawang makapupusyaw at makapagpapakulimlim sa maningning na araw ng inyong pagsasama ay makasisira sa matamis ninyong pagmamahalan. Tuparin mo sa lahat ng sandali ang iyong mga pangako at sumpa sa Kanya na iyong binitawan kanina. Mahalin mo ang iyong asawa, hindi lamang dahil sa iyong katungkulan, kundi dahil sa ito'y mabuti at kalugod-lugod sa Diyos at sa paningin ng tao. Ivan Dex, naunawaan mo ba ang mga aral na ito? Nangangako ka ba sa harap ng Diyos at ng mga saksing ni ito, ng iyong mga ninong, natutuparin mo ang mga pangaral na ito hanggang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo. Promise? Promise. Yeah. Sige, Ivan, makakaupo ka na. Makakaupo na po tayo. Ivy, please. Chris Bilin or Ivy, pakinggan mo ilang mga bagay na aking ipapagunita sa iyo at sa iyong
pagtungtong sa bagong landasin ng buhay. Saksi ang iyong mga magulang na babae at ang iyong mga ninang. Ngayon sa iyong pag-aasawa ay kinakailangan na iyong baguhin ang mga dating ugali sa pagkadalaga. Nang ikaw ay dalaga, malaya mong nagagawa ang anumang bagay na iyong naiibigan. Walang nakakahadlang sa iyo maliban na marahil sa iyong sariling mga magulang. Ngunit ngayon ay iba na ang iyong kalagayan. Hindi mo na magagawa ang dating ugali sa pagkadalaga sapagkat mayroon ka ng isang kasuyo na pagsasanggunian mo ng lahat ng iyong gagawin. Ngayon, ang iyong puri ay napakahalaga. Sapagkat ang iyong puri at puri ng iyong asawa ay pinapag-isa ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pag-iibigan. Pag-ingatan mo nga na huwag madungisan ang puri ninyong mag-asawa na nakalagak ngayon sa iyong malinis na pagkababae. Lubhang napakabigat ng iyong mga bagong sagutin at pasanin ayon sa kabaguhan ng iyong kalagayan sa pag-aasawa. Gayunman ay kailangan na ikaw ay pakandili sa Diyos upang ikaw ay magtagumpay sa lahat ng aglahi ng mandarayang mundo. Ilagan mo ang gawang hindi mangyayaring gawaran ng pagpapala ng Diyos. Yamang ang babae kung kaya ginawa ng Diyos ay upang maging tapat na kasuyo at katuwang ng lalaki. Kaya nga, magsumikap ka sa ikatutupad ng banal na panukala ng Diyos sa iyong pag-aasawa. Layuan mo, Ivy, ang lahat ng anyo ng masama upang managana sa iyo ang kapayapaan. Pasakop ka kay Ivan na iyong asawa at sundin mo siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig at pamimitagan. At dahil din naman sa iyan ay nakalulugod sa mata ng Diyos at sa paningin ng mga tao. Ibigin mo ang kasipagan sa paggawa. Kaputan mo ang katamaran at pagkaugaling bulagsak. Mahalin mo ang kabayarang halaga ng inyong pagsisikap. Gawin mo ang pagtitipid at ang pag-iimpok. Datapat ilagan mo ang kasakiman at pagkamaramot. Magala ka at magkasya sa lahat ng sumasa inyo na ipinagkakaloob ng Panginoon. Chris Vilin, naunawaan mo ba ang pangaral na ito? Apo. Nangangako ka ba sa harap ng Diyos at ng mga saksing ito, natutuparin mo ang mga pangaral na ito hanggang kayong dalawa ay nabubuhay? Apo. Salamat po, maaari na po tayong maupo. Ngayon ay hihilingin ko na kayong dalawa ay lumuhod at i-atras na po. Kung mapapansin, salamat po. Ang belo po ay nasa ulo ng babae at ang kapraso po ay nasa balikat ng lalaki. Ito po ay sumisimbolo doon po sa pagkapasakop ni Ivy kay Ivan. Ang abay na may dala ng kordon. Ang kordon ay simbolo ng matibay na buklod ng pagmamahalan na bumibigki sa dalawang puso na nagtatalik sa ilalim ng kandili ng makapangyarihang Diyos. Yan, nakatali na kayo sa isa't isa. So, pagka nakatali sa mga alaga nating animals, pagka nakatali, ibig sabihin may nililimitahan yung mga lugar na kanilang pwedeng puntahan. Ang pagsindi ng kandila ng pagkakaisa ng bagong kasal ay simbolo ng pagtatalik ng dalawang buhay na pinagsanib sa isang lingas sa kalooban ng Diyos at nagbabadya na ang dalawa ay tunay na naging isa. Ang liwanag ng kandila ay siya simbolo ng isang ilaw sa ating Panginoong Kristo. Sumakanya nawa ang kaharian, kapangyarihan at ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon po ay ating saksihan ang pagsisindi ng isang kandila at pagkatapos ito ay kanila pong papatayin. Tapos patayin ninyo. Tapos patayin ninyo.
Yan. Sa kapulungang ito, akin pong ipinapakilala sa inyo sina Mr. and Mrs. Ivan Dex and Chris Bilin Orpilla na ngayon ay mag-asawa na. Ewan ko kung kaisa ko kayo sa paniniwala. Ako kasi hindi naniniwala sa first kiss. Hindi ako naniniwala. Pero ang sasaksihan po natin ngayon ay yung pong halik na simbolo ng kanilang pagsasama. Doon po tayo masabik sa simbolo na ito. Ngayon, magharap kayong dalawa. Wag niyong sayangin ang mga sandali. Harap. Harap. Para ayaw Ngayon, Ivan. Ayan. Alis muna ako para hindi ko kasama. Ayan. Saksihan po natin ang halik na simbolo ng kanilang pagmamahalan. Yun! Isa pa? O isa pa raw? May sumisigaw doon. Isa pa raw? Nakita ba sa camera? Life is good, life is great. Yeah, we're gonna celebrate. Blow a kiss to the sun. Yeah, we're just having fun. We can move with the breeze, do whatever we please. Everything's as it should be. Life is good. Aming Diyos, purihin po kayo. Nagpapasalamat po kami sa iyong biyaya, sa iyong gabay, sa araw na to. Salamat po kay Ivan, kay Ivy, na iyo Panginoong tinugon ang kanilang mga matagal na pong panalangin. Salamat po sa kanilang pag-iisang dibdib. Pinagpapasalamat din namin ang isang napakagandang okasyon na to, magandang pagkakataon, magkakasama po kaming lahat, isang magandang fellowship ng mga magkakamag-anak, ng mga magkakaibigan, ng mga magkakasama sa simbahan, at sa iba't ibang community ni Ivan at ni Ivy. Salamat po sa okasyon na to, pagpalain mo po kaming lahat. Ganon din, isasama na po namin yung aming pong mga blessings na aming pong tatanggapin. Lahat ng ito, Panginoon, ay maging pagpapala sa bawat isa. Sa kabuuan pa po ng aming programa, maranasan namin, Panginoon, ang iyong patnubay. Binabalik po namin lahat ng pagpupuri at pasasalamat sa iyo lamang aming Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, yeah. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who
was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me. Lifted me up when I couldn't reach. You gave me faith 'cause you believed. I'm everything I am because you love me. Oh God, you're always there for me. The tender wind that carried me. Ooh, light in the dark, shining your love into my life. You've been my inspiration through the lies you weren't true. My world is a better place because you were my strength. Oh, when I couldn't speak, saw the best there was in me. Oh, lifted me up. I'm everything, yeah. You love me, yeah. Mama, saw the best there was in me. Oh, lifted me up. You gave me faith 'cause you believed. I'm everything I am because you. I'm everything I am because you love me. Needed someone to understand my. Okay, at the count of 3, please slice the cake in 1, 2, 3. With sweet love and devotion, deeply touching my emotion. Of course, the cutting of the cake together represents their teamwork and unity now as husband and wife. Just tango everywhere. Okay, and ready, and please give your wife the cake. So many ways. Thank you, baby. There you have it, ladies and gentlemen, and now it's the wife's turn. Ayan, to serve By you, her husband. feel so fine. How sweet it is to be loved by you. Ladies and gentlemen, palakpakan naman po natin. Ayan. Hello. Good evening, everyone. I'm thrilled to see you all here tonight as we celebrate the beautiful love story of Ivan Dex and Ivy. So, allow me to introduce myself. I'm Jem, and I proudly hold the title of Ivy's favorite cousin. Joke lang po. Baka po magselos yung iba namin pinsan. Pero everyone would agree that we are each other's best friend. Yan. Para po kaming combo. Pag may mga gala, magpapaalam ako, ang sasabihin ko kila Daddy, kasama si Ate Ivy. Pag siya ang magpapaalam kay Tita Lina, sasabihin niya, kasama ako. So, ganun po kami, ang aming combo.
So, lagi kaming magkasama, pero lagi rin kaming nagchichikahan every Sunday. Ate Ivy is the bunso in the family, but I found the ate that I needed in her. Throwback po tayo. I was her kakambal in our first year in high school at SPNHS. It was Kuya Aison's idea that we pretend twins. Some believed it po. Ganun po kami magkamukha noong high school. Super magkamukha nung bata. Unfortunately, some of our classmates already knew us before high school. One of them is Ivan Dex. Ivan po is also my classmate from elementary. So simula bata po magkakakilala na kami. So nasabi rin naman kanina sa vows. Classmate ko si Ivan sa Pristine, sa tapat lang ng bahay nila Ibiang. So kahit hindi doon nag-aaral si Ate Ivy, kilala niya lahat ng classmate ko. And magkapit bahay lang sila. Naging teacher pa ni Ivan, si Ate Crispin. Ayan. So, si Ate Ivy po is the most loved treasurer of all time. So, sa 4 na taon po ng aming pagiging high school, mapalitan na yung class mayor, wag lang siya. So, siya po ang aming treasurer for 4 years. Kaya naman, super love siya ng buong class. Ate Ivy is iyakin sa singilan, pero super systematic and organized. Ate Ivy is super soft and iyakin nga. Kaya pag may umaway sa kanya, baka ako pa yung mas galit. Tapos iiyak lang po siya sa gilid. Parang ganun po ang mentality ko noong high school. I'll be her protector. So, Ate Ivy might be iyakin and sometimes afraid to do things. But one thing I know about her is that she gets things done. I don't remember clearly how their love story started, but they became close friends in our second year because we were seatmates. So magkakatabi po kami nung high school. During our junior year, I noticed that they had become closer. Banding po nila ay sa ilalim ng teacher's table. That's their spot. Natatandaan ko kayong tumatambay sa ilalim ng teacher's table. So that's when they started having mutual feelings for each other. So nung parang nagkakamabutihan na po sila, duda ako kay Ivan. Sabi ko, may ba? Si Ivan Dex, kilala ko to medyo puro kalokohan po ang alam ni Ivan noong bata pa po kami. Pero masaya si Ibiang, so sabi ko, sige, tignan natin pag college na. Pero FO talaga kay Ivan Dex pag pinaiyak niya si Ate Ivy. I'm having that thought, pero at the same time, I am rooting for them. Who else would I want my cousin to have a relationship with besides my childhood friend? Super pinabilib din po kami ni Ivan Dex nung college na. Talagang passenger princess ang ating Ate Ivy, college pa lang. On the other hand, Ivan is patiently waiting for them to be official. Siyempre po, ang rule sa family is bawal mo na mag-boyfriend pag student. So, MU lang. And Ivan Dex was really patient waiting for Ate Ivy. And I remember him telling me, nung lumabas kami with Ellen Friends, I don't know if you can still remember this, pero medyo nag-grant siya. Parang ang higpit daw masyado ni Kuya Aison. Parang ang higpit daw masyado ni Kuya Aison. Pero, look at you now. You're already married to the woman you've waited for a long period. Seeing how passionately you love Ate Ivy, every day is truly inspiring. What amazes me even more is your deep love for Tita Lina and the entire family. It's very heartwarming, Ivan. Pinsan. I'm happy that you two found each other and always remember to put God in the center of your relationship at piling intindihin ng bawat isa sa araw-araw. Sinabi na lahat. Congrats na lang sa inyo ang dalawa. Sinabi na, alam po. Ang bilis Sinabi na naman, po sir. lahat. Okay na po Ano yun. ba talaga yun, sir? Todo na po ba talaga yun? Todo na po. Todo na daw po yun. Okay, so everyone, ayan, so let's invite our guest, ayan, so okay? Let's raise our glasses in celebration.
Here's to the remarkable journey ahead for our wonderful couple. Wishing you both a joyous and prosperous marriage. Congratulations and cheers! Everyone, let's cheers to our newlyweds once again. Congratulations! For me, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were someone waiting for me. 'Cause we were just kids when fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. Just kiss me slow. Your heart is so lion, and in your eyes, you're holding mine, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to a favorite song. When you said you look a mess, I whispered underneath my breath, you heard it, now you look perfect. And a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found the love to care more than just one cigarette. To care love, to care children. Oh, just so kiss when you're so in love. Finding I'll get us all love. I know we'll be alright. This time, hold my hand. I will be your man. I feel good toward your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to a favorite song. When you see you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. You look perfect. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to a favorite song. What I see now, am I an angel, a person, and she looks perfect. Someone who deserves this. You look perfect tonight. Once again, palakpakan naman po natin si CJ! It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it the scent you choose? Hey baby, I think I wanna marry you.
a better. Cause it's a beautiful night. Looking for something to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this night you do? Baby, I think I wanna marry you. Just say I do. Ooh, so what you wanna do? Let's just run, girl. Baby, grow and you wanna break up. That's cool. I hope that you run, girl. No, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. So we'll go, 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 go. If you let it, like a better. It's a beautiful night. Once again, palakpakan po natin si CJ! Baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dance you do? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Just say I do. Tell me right now, baby. Tell me right now, baby. Baby, say I do. Tell me right now, baby. Tell me right now, baby, baby. Cause I lose your mind. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Look in your eyes, or is it this Nancy Tooth? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Ivan and IB. So, congratulations, no? So, ito na. In-answer na ni Lord ang inyong prayer. So, nagpapasalamat din kami dahil isa kami sa naging witness ng napaka-special na event sa inyong mga buhay, no? Ang prayer ko lang sa iyo ay always put God in your relationship, no? At patuloy niyong ipamuhay ang salita ng Diyos and maging honest kayo sa isa't isa at faithful, of course, and patuloy niyong hawakan ang pangako ng Panginoon at mapalad din kayo dahil nagkaroon kayo ng mga magulang na napaka-very supportive at mga kamag-anak, of course, and even mga kaibigan nyo. Nakita namin kung paano nila kayo kamahal, no? Kaya I'm very proud at we are keeping always including our prayer. At muli, salamat at congratulations sa inyong lahat, sa inyong dalawa. Nag-uusap po kami ng mihis ko, ano ba sasabihin ko? Baka, alam niyo po kasi sa mga ganitong special na okasyon, sa kanilang pamilya, medyo emotional po kami na konti. Konti lang naman ho. Pasensya na ho kayo ha. Masaya lang ho kami dahil finally, ito na po si Ivan at si Ivy. Si Ivan po, halos nakita ko po ang pagkabata niya hanggang pagdating sa bilang Ivan. Kasi po, kaklase nga po siya ni Jem. So elementary, although hindi nila ka-classmate si Ivy dahil si Ivy ay sa proper nag-aaral, pero po pag may field trip ang Pristine, kasama po si Ivy. So parang Pristine yan din po si Ivy. Ivy, Ivan, congratulations. Hindi laging maganda ang takbo ng buhay ng may asawa. Pero napakasarap ng may asawa, lalo na pag maganda. Yeah. Ako, ang asawa ko ay teacher, so turo ng turo yan. Tinuturuan ako lagi. So, hindi laging smooth. May dadating na pagkakataon na minsan, Ivan, magugulat ka, bakit galit sa'yo si Ivy?
Kasi may nagkwento, hoy, si Ivan may kasamang ganito, ganito. Pero hindi alam ni Ivan. So pagdating ng mga panahong ganon, alalahanin nyo yung araw na to. Kung saan, sinabi mo kay Ivy, at ikaw naman Ivy, sinabi mo kay Ivan, kung ano yung pagmamahal mo sa kanya. So, ako, personally, isa sa mga sekreto ko sa medyo magandang pagsasama namin ni Tita Sally nyo, yung pagka meron akong konting problema sa aming dalawa, inaalala ko yung araw ng kasal namin. Inaalala ko yung araw ng kasal namin kung saan ipinangako ko sa kanya na mamahalin ko siya habang ako ay nabubuhay. At yun ang ginagawa ko. Siyempre, sa ating mga Kristiyano, given na yan na Christ is the center of our relationship. Diba? Given na yan Pero hindi pa rin tayo exempted. Kahit si Christ ang sentro ng relationship natin, hindi pa rin tayo exempted sa mga trials. So, dadaan kayo dyan. Yun lang ang aking masasabi sa inyo. Pagdating nyo sa mga ganung pagkakataon, alalahanin nyo itong special na araw na to. Makakatulong sa inyo yan. Congratulations at God bless sa inyong dalawa. Masaya ako. Masaya kami. Masaya ang pamilya natin para sa inyong dalawa. Magandang gabi po. Congratulations, Ivy and Ivan. Pinagtiyap, Ivy, Ivan, di ba? Okay, siguro masasabi ko na ako na ang second nanay ninyo na magkakapatid. Aside from, hindi ko man lagi nakakasama, pero I consider your mother as my best friend. No? Kasi magmula kay Chrislyn, kay Aison, hanggang sa iyo, ninang ako. Isa lang ibig sabihin, no, nanay niyo na ako. At sabi nga ninyo kanina, 13 taon. Ang tagal na nun. Ibig sabihin, napakatibay na ng foundation ng love ninyo sa isa't isa. At nakakainggit. Sana all. Merong 13 years na foundation. Ang lalim na nun. Diba? Wala nang makakagiba nun. Parang imposible nang magiba yung ganong klaseng foundation. At katulad ng sabi ni Tito Ernie, hindi lahat ng buhay mag-asawa ay laging masaya. No? May mga pagtatalo, kahit nasa sentro nyo na si Jesus, sabi nga nila, meron pa ring pagtatalo. Ang pinakasusi siguro doon, aside from lagi ninyong i-consider, syempre si Christ, ay yung alalahanin nyo nga yung, sabi nga ni Tito Ernie, yung sinabi nyo ngayon. No? At yung 13 taong foundation ng pag-iibigan ninyo. No? At isa pa yung acceptance. Kahit anong mangyari, siguro merong isang or bawat isa sa inyo tatanggapin kung ano man ang sabihin nung isa. Sabi nga nila, maipararamdam mo talaga yung pagmamahal mo sa anak mo kapag nasasaktan sila. Siguro naman sa isang mag-asawa, minsan kailangan mong saktan yung partner mo para medyo maramdaman niya na kaya mo siya sinasaktan ng ganon dahil mahal mo siya. No? Kasi gusto mo siyang ituwid din at gusto mong mapagtibay yung inyong pagmamahalan. Diba? Yung inyong pagsasama. Okay? At kahit na anong mangyari, may pag-away man kayo sa maghapon, bago lumubog ang araw, dapat masettle yon. No? At dapat laging nasa gitna ninyo ang ating Panginoon. Congratulations! Andito lang ako as your second mommy. God bless. Magandang gabi po. Si Eloisa po magsasalita. Ang aking mahal na asawa.
Bakit ako? Okay po, magandang gabi sa inyong lahat. So, una po, salamat po sa lahat ng pumunta. Yun ha. Message ko po sa dalawa. Hindi ko na kailangang i-welcome si Ivy sa pamilya sapagkat matagal na siyang welcome. Hindi ko na kailangan sabihin itinuturing kitang anak dahil matagal na po namin siyang itinuring na anak. Ang masasabi ko lang po, kahit iiwanan nyo na akong mag-isa sa bahay, mangungonsensya pa joke lang, kaya ko. Okay po, so masasabi ko lang, syempre po, ito kasing kasama ko, wala siyang ibang hangad kundi magkaroon agad ng apo. Pero ang sabi ko, ako ay hindi ko kayang mag-alaga, pero pwede namang magbigay ng pambili ng gatas. Okay po, so ang message ko lang po sa kanila, una po, syempre, natutuwa po ako kasi alam niyo po si Ivan, naakay po ni Ivy no, sa kanilang church. At sabi ko, walang masama anak, ang mahalaga ikaw ay marunong kumilala sa Diyos, marunong matakot sa Diyos, at ikaw ngayon ay nagpabinyag ka na ba? Hindi pa. Magpapabinyag na yan. So, ay wala si pastor, wala akong magbibinyag. Kasi po, di po ba, kapag ka nga naman ang mag-asawa ay marunong kumilala sa Diyos at siya ang sentro, walang problema ang hindi malalampasan. Basta't ito po ay pagtutulungan ninyong dalawa. At kami ni Balae, lahat ng Feliciano or Pilya at Santiago family, pwede kaming tumulong. Basta't huwag kayong mahihiyang magsabi. So, wish namin maging masaya kayo kasi namumroblema sila, hindi raw sila makapag-honeymoon, laging may kasama. Dadali na lang daw niya sa Sogo Hotel. Si Ivy, minsan daw tataka sila kasi gagala kami. Kailan pa kami magsasama? Sisingit na lang daw sila sa Sogo Hotel Balae. Sasama pa rin tayo. Doon sa tapat ng SM Tungko. So alam na namin, kaya tinawagan ko na doon. Sabi ko, pag may ganitong pangalan, tawagan kami at sasama kami ni Balae. Nakatimbre na. So yun po, good luck sa inyong pagsasama at huwag kakalimutan, mahal na mahal namin kayo. At nandito lang kami palagi. Love you, love you. Mua, chup, chup. Ting. Ayan, thank you so much po. Mag-message ka. Si Daddy. Pass daw po. Ayan, so maraming salamat po. Ayan. To the family. Okay. Hindi na nga kailangan i-welcome, sabi nga ni Balae. Welcome na welcome, maging official silang dalawa sa pamilya namin. Si Ivan ay lagi naming, siya ho yung aking partner sa pagkain. Pag ako'y umorder, alam na niya, hindi siya mag-extra rice. Kasi alam niya yung kalahati ay kanya. Sabi ko nga sa kanila, ang pag-aasawa, katulad ng nabanggit ni Tito Ernie, may darating at darating na konting hindi ganon ka-perfect, pero sisikapin na ang inyong relasyon, dalawa, ay may 3 letra ko iniwan kaya nina kay Ivy, at ito ay madalas kong sinasabi sa mga bagong kasal. 3 lang, para sumasakay sa LRT. Love, yung pag-ibig, hindi lang pag-ibig sa kanilang dalawa, kundi pag-ibig na nagmumula sa ating Diyos. Kasi ang Panginoon ang nagbigay ng pagkakataon na sila ay pagtagpuin, tumibok ang kanilang puso mula sa ating Panginoon, yung love. At sa kanilang pagsasama, kailangan nila merong letter R, respect. Kasi walang pataasan. Kasi sa mag-asawa, hindi dapat merong mataas ang yung estado ng buhay o yung kanilang tinapos, hindi. Kailangan doon ang pinakamalaga ay yung respeto sa isa't isa. Kasi pag meron kang love, meron kang respect sa iyong minamahal,
At ang pangatlo ay yung letter T, trust, tiwala. Tiwala sa isa't isa. Mabuti na lang si Ivan, work from home. Kahit lumayo, sa labas lang ng pintuan, papasok uli yan. Yan. Si Ivy, lumalabas yan kasi ihatid ni Ivan. So yung tiwala sa Panginoon at tiwala sa isa't isa. At sabi ko nga kanina, dinagdagan ko yung LRT ko sa kanila. Letter T pa. Meron pa kayong time. Kung kayo nakakapag-date, sabi ko, magde-date kayo kasama lagi kami ni Balae. Yan. Unang date nila kami kasama. Hindi sila pwedeng mag-date. Kaso, Balay, pwede pa tayo sumama sa honeymoon? Yan. Okay. So, welcome Ivan sa pamilya namin. Kung gaano ka minahal ni Balae, ganun din ang pagmamahal na ibibigay ng aming pamilya sa iyo. Andiyan ang mga tito at tita ni Ivy. Andiyan ang kapatid ni Ivy. Unang tingin mo ba kay Aison, stricto? Hindi yun. Joke-joke lang yun sa'yo, tinakot ka Joke lang po. At kay Ivy, ang aking bunso, masaya ako kasi meron na siyang kasama sa buhay. Pwede ko na silang iwanan sa bahay. At ako ay gagala. Gagala ako ng gagala. Pero lagi po sila nakasupport pag gagala ako. Happy ako para sa inyong dalawa. At patuloy kayong i-bless ng Panginoon sa inyong magiging journey ng inyong buhay bilang mag-asawa. Happy si Mama La. Po ang pinakabunso po sa mga Feliciano at ako rin po ay walang anak na babae. So sabi po niya sa akin, Tito, kung po pwede, ikaw ang maghatid sa akin bilang representative ng tatay niya. So isa pong malaking karangalan na inihatid ko si Ivy, naka-experience din ako na maghatid sa altar. Unang-una, hindi ako magpapayo. Ang isa lang sasabihin ko, lagi, love is a choice. At dapat, lagi niyong pipiliin ang isa't isa. Yun lang. Ano naman po ang masasabi niyo na finally, siguro naman po kahit one night, pagbibigyan na kayo nila, Mama, ayan, na kayo munang dalawa. Dahil meron silang hiling na kailangan mapagbigyan niyo na daw. Gusto na daw po nila ng apo. Tatakas na lang siguro kami. Paano yun, sir? Nakaano kayo? Nakatawag doon? Nakaban daw po kayo sa mga kasi nakapaskil daw po yung names daw ninyo. Bawal daw. Kahit saan na lang siguro yun. Saan na lang abutin. Ayan. So, syempre, kung marami na excited sa honeymoon. Pero bago ang honeymoon, may konti pa tayong challenge kay Groom. At alam ko naman pati sila Mama all-out support sa gagawin natin. Okay. So, Groom, ayan. 13 years, ang tagal ng maghihintay. So, ngayon, eto, bibigyan kita ng patikim pa lang. Okay. So, everyone, bigyan natin ng palakpakan si Groom. I-cheer naman natin si Groom! Okay, are you ready? Hindi! Naku, hindi pwede. Are you ready? Hindi! Wala ka na magagawa, Groom. So, kahit hindi ka pa ready, eto na ang chance. So, let's play the music. I'm a cat for you. Groom, ipakita mo ang best mo ngayon! Woo! Talaga naman! Ang tagal mo hinintay to, Groom! Ano ba? Pakitaan mo ang best moves mo ngayon! It's magic. Brian, kaya ka ba? Di ba hindi? Kulang! Hindi pa daw! You. I'm never gonna The garter now! Groom! It's your time to get the garter. Everyone, i-cheer natin si Groom! Woo! Sige pa, Groom! Kunin mo ang garter! Nakuha na nga! Palakpakan natin si Ivan! At ngayon, syempre,
Okay, so the mechanics of the game is very simple. So as you can see, meron po tayong mga clips na ilalagay sa ating boys. And all the ladies have to do is paunahan po silang makuha ang mga clips. So we have 3 clips per person. Ayan. So paunahan lang po sila, the last person or the last pair na makakuha. Ayan. Kailangan po paunahan sila. First pair na makakuha ng 3 clips will win this round. O, teka lang po, ma'am, wag ako. Ayan tayo, ma'am, wala pa simula. Hinihipuan na ako ni ma'am, eh. Kinakapahan na ako ni ma'am, eh. Wait lang po, okay. So, kaya po tinanong ko kung couple sila. So, para clear naman po for everyone's ayan, reference. Ayan, ano naman po sila, 2 years, 4 years. And, simple lang po. First 3 clips na makuha ninyo. Boys, itaas na lang natin ang kamay pag ano, yung parang, ayan, taas po pareho. Ayan. Bawal po magsalita ang boys, taas ang kamay. Okay, taas po pareho. Sige po, taas, ayan. At, paunahan. Okay. Boys, harap sa girls. Okay. Girls, iikot ko po kayo. Ayan. So, kailangan po, paunahan po ang mga girls na makuha ang 3 clips. First pair na makakuha ng 3 clips, tatanggalin ang blindfold pag nakuha na ang 3 at aakyat sa stage. Sila po ang magiging winning couple natin tonight. Okay? First pair lang po, Okay, 3 lang ang clips. Okay, at the count of 3. Bawal po magsalita ang boys. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Get the clips! First 3 clips, go! Pabilisan kumuha ng clips at ang unang pair na makakuha ang mananalo. Go! Sige, kuha! Go! 3 clips lang yan. First pair! You get the clips will win a cash prize! Okay, ready? Hanapin. Okay, akyat sa stage. Pagtapos akyat sa stage, go, 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 go. Meron na po ba natapos? Okay, meron na po tayong winner. Congratulations! Ayan nga po, meron na po tayong winning pair. Okay, so ayan. So sa atin... Oo nga po. Talaga, give na give po. Okay, so we have our winning couple. So ang una pong nakatapos ay sila. So kayo po ang nanalo ng ating cash prize. Congratulations! And to the rest of the couple, thank you so much. Maraming salamat po, ma'am, for joining and to our third couple. Maraming salamat po. Ayan po. Nabihag mo ito.